Happy weekend po sa inyo lahat at dahil Saturday po ngayon, showbiz muna tayo. Kalimutan po natin kahit na panandalian lang ang toxic na politika. Silipin muna natin kung ano ang mga kaganapan sa mundo ng show business. Alam nyo ba na pinasok na ng mga senior citizens ang Miss Universe? Tinalo na nga ba ng It's Showtime ang It Bulaga ng TVJ? At alamin kung ano na ang highest grossing film of all time sa Pilipinas. I-re-upload ko po dito yung aking video from my other channel, yung pong Tito Manny TV. And at the same time, iniimbitahan ko po kayo to come and visit Tito Manny TV. And please help me grow my other channel. So chill-chill lang po muna tayo and let's all watch this. Tapos na po ang Metro Manila Film Festival at ito ay itinuturing na pinaka-successful sa lahat ng naging Metro Manila Film Festival, and we would like to congratulate yung pong pelikulang Rewind ni Marian Rivera at ni Digdong Dantes dahil sila po officially is now the top grossing movie of all time dito po sa Pilipinas. I'm sure isa rin kayo sa nakapanood ng pelikulang ito dahil naging talk of the town po ito. At dahil sa kanilang word of mouth, pati ako pinanood ko kasama nung aking mga kasamahan sa bahay. And after nyong mapanood yung pelikula, sasabihin nyo nga, ay kaya pala wala man lang na ipanalo kahit na isang award ang pelikulang ito. Bakit kanyo? Kasi napakasimple lang po ng istorya. Pero yung kasimplihan ng istorya niya ang nagpamahal sa kanya sa masa. Kaya po dagsa ang mga nanood ng pelikulang ito, making it the top grossing movie of all time. Sinasabi nga po na ang kinita ng pelikulang ito ay 845 million pesos and counting. Natalo niya na po ang pelikula ni Catherine Bernardo at Alden Richards na Hello, Love, Goodbye na may kita ng 691 million at yung The House of Us ni Catherine Bernardo pa rin at ni Daniel Padilla na kumita naman ng 660 million pesos. Well, magandang balita po yan dahil ibig sabihin, nagbalik na po ang mga manonood sa sinihan. Humina po kasi talaga ang pelikulang Pilipino, lalo na at marami ka nang mapapanood na pelikula sa YouTube at sa ibang streaming platforms. So bakit ka pa manonood sa sinihan? Pero siyempre, iba po talaga yung big screen. Iba po ang datingan pag napanood mo yung iyong gustong pelikula sa malaking telon. So sana po tuloy-tuloy na ang pagtangkilik ng ating mga kababayan at tuloy nang suportahan ang pelikulang Pilipino. Sa noontime shows naman po tayo. Nabasa ko po ito sa Lionheart TV. Sabi dito, It's Showtime, tops noontime ratings race anew. Ibig sabihin, tinalo na ng It's Showtime ang It Bulaga at ang tahanang pinakamasaya? Well, hindi po ako magtataka kung talunin ng It's Showtime itong tahanang pinakamasaya. Then mula po na nagpalit sila ng title ng kanilang show, medyo nag-spaghetting pababa po ang ratings ng show nito nila Paulo Contis at ni Yorme. Pero hindi kaya ito ay gawa-gawa lamang dahil ang bali-balita po ay pag natapos ang kontrata ng Tape Inc. sa GMA7, ipapalit po nila ang It's Showtime sa time slot ng tahanang pinakamasaya. Pero yan po ay malayo pa. Hanggang December pa po ang kontrata ng Tape Inc. Pero yan po ang bulong-bulungan sa noontime shows na pinalalakas nila ang ratings daw ng It's Showtime at pinalalabas nila na umaarangkada na sa ratings ang It's Showtime para nga naman may dahilan para ipalit sila sa tahanang pinakamasaya. Pero totoo bang naungusan na nila ang It Bulaga ng TVJ? Sabi po kasi dito sa balita, Kapamilya noontime program It's Showtime secured its latest victory in the ratings battle, outshining rivals It Bulaga and tahanang pinakamasaya. According to the most recent Nielsen Newtime People survey, It's Showtime reclaimed the top spot in the noontime race, surpassing the previous frontrunner It Bulaga and Tape Inc.'s revamped noontime show Tahanang Pinakamasaya. Ito po yung ratings nung Sabado, January 13, kung saan ang It's Showtime ay umabot ng 4.2% ang kanilang ratings, ang It Bulaga 4.1%, well, isang puntos lang pala yun, and Tahanang Pinakamasaya at 3.2%.
So mukhang dire-diretso na ang pagbaba ng tahanang pinakamasaya. Parang hindi na masaya yung mga tao rito. This marks the second time that the Kapamilya Noontime Show has taken the lead since December 16 when it attained its highest rating post the ABS-CBN shutdown at 4.5%. So, pangalawang beses lang naman pala na nag-number 1 ang It's Showtime. At ang pagkakaalala ko, nung December 16, kaya sila nanguna, nag-guest po dyan si Marian sa si Dingdong. Tapos nung Sabado nga daw, sila ang nanguna ulit. Pero yung pa lang po ang pangalawang beses. Aba, dapat maging consistent muna ang It's Showtime sa ratings na magpapakita na talo na nila ang Itbulaga. Although ako po, wala akong pakialam sa ratings eh. Para sa akin, mas masaya nga yung maraming pinagpipilian ang audience natin. 3 po yung noontime show natin at kanya-kanya po sila ng mga manonood. Siyempre, yung iba gusto TVJ, yung iba It's Showtime, at yung iba naman sa tahanang pinakamasaya. At karamihan naman po sa mga manonood walang pakialam sa ratings. Basta para sa kanila, gusto nila yung pinanonood nila at nabibigyan sila ng saya at tuwa ng mga shows na kanilang tinatangkilik. So, good luck na lang po sa tatlong yan. But again, syempre, para masabing talagang nag-number 1 na ang It's Showtime, dapat magpakita sila ng consistency na matalo nila at ma-dislodge sa number 1 ang Itbulaga ng TVJ. Balitang Miss Universe naman po tayo. Nabalitaan nyo na malamang na pinasok na po ng mga senior ang patimpalak ng Miss Universe. Dito po sa Pilipinas, merong isang 69 years old na fashion designer na nangangarap na maging kauna-unahang senior candidate na magre-represent ng Pilipinas sa Miss Universe. Siya po si Jocelyn Cobales, also known as Joyce Penas Pilarski. Gusto niya pong patunayan that age really is just a number dahil siya po ay sumasali bilang kandidata sa Miss Universe Philippines Quezon City. Well, doon po kasi sa mga hindi nakakaalam, tinanggal po kasi ng Miss Universe sa ilalim ng pamamahala ng may-ari nito na isang transgender, ang age limit. Ito naman kasing may-ari ng Miss Universe, aba gustong sakupin lahat. Gustong isama lahat ng mga beauty contest sa isang show. Gusto niya lahat nasa kanya. Tumanggap na siya ng mga transgender kahit na meron namang sariling beauty pageant ang mga transgender. Tumanggap na siya ng may mga asawa kahit na meron namang sariling Mrs. Something-something ang mga may asawa. Dati mga may anak hindi pwedeng sumali pero ngayon kahit na ikaw ay isa ng ina, pwede ka pa rin sumali. At ito nga, tinanggal pa ang age limit. Hindi man lang sinabi na kahit na hanggang 40 years old or 45 years old. Pero yung pasasalihin mo, kahit na senior pa, well, I have nothing against ito kay Jocelyn. Siguro pangarap niya talaga ang maging beauty queen. Question nga ng iba, bakit nung bata-bata siya, dahil maganda pa naman po talaga itong si Jocelyn sa kanyang edad, ay hindi siya sumali sa mga beauty pageant. Hindi po natin alam ang dahilan. Siguro during that time, wala siyang panahon para sumali sa mga beauty pageant. Tapos ngayon, nung nalaman niyang wala ng age limit sa Miss Universe or sa Miss Philippines, doon siya nagkaroon ng interes para matupad yung kanyang pangarap na maging beauty queen. I don't want to burst her bubble. Sa tingin ninyo, may laban ang mga senior citizens sa mga mas nakababatang kandidata sa pagka-Miss Philippines, let alone maging representative ng Pilipinas sa Miss Universe? Pero ito pong si Jocelyn Cobales ay hindi po paguhan pagdating sa mga pageants. Siya po ang kauna-unahang Filipina to compete in the 2017 edition of Mrs. Universe. Doon po sa pageant na yon, nanalo po siyang Mother of the Universe Special Award for her advocacy and charity work for children and women in the Philippines. She was also named Mrs. Philippines Germany in 2000 and Mrs. Asia International, Mrs. Asia International Global, and Mrs. Ecotourism. Lahat po yan noong 2014. Aba, veterana na pala sa beauty pageant itong si Jocelyn. Pero para sa akin po, malabong manalo itong si Jocelyn Cobales sa Miss Universe Philippines Quezon City. Baka nga sa pagiging Miss Quezon City ay hindi pa siya manalo. Pero sino pa tayo para magsabi? We cannot predict the future. Malay nyo,
Manalo nga siya sa pagiging Miss Quezon City at siya ang lumaban sa Miss Philippines and eventually siya pa ang maging representative natin sa Miss Universe. Although sabi ko nga sa inyo, kasalanan lahat ng may-ari. Gusto niyang sakupin lahat ng mga international pageants. Meron na ng pang Miss Universe, meron palang pang Mrs. Universe, pero gusto ng may-ari, sakop niya lahat. Aba, baka pagtagal-tagal, pati mga contestants ng Little Miss Philippines, sumali na rin dito. Kasi wala na pong age limit Nakakalimutan natin na pag sinabing no age limit, hindi lang seniors ang pwedeng sumali, pati po mga bata. Nako, huwag naman sana. Bayaan na lang po natin sa Little Miss Philippines ang mga batang contestant. Unless gulatin tayo ng may-ari ng Miss Universe at sabihin niya pwede na yung mga batang contestants. Pero alam niyo ba na hindi lang si Jocelyn ang nangangarap maging Miss Universe? Meron pa pong mas matanda sa kanya at nangangarap maging Miss Universe. At ito po ang 72 years old na senior na sasali sa Miss Universe Argentina. Sabi po rito sa balita, 72-year-old joins Miss Universe Argentina Buenos Aires 2024. A 72-year-old woman is joining Miss Universe Argentina Buenos Aires this year after the Miss Universe organization removed the age limit for contestants. Iris Amelia Alioto is a dance teacher, translator, actress, and model. If she wins the regional pageant, she will compete in Miss Universe Argentina, whose winner would represent the country in the annual Global Tilt. She will also be the first senior citizen in the country to vie for the highly coveted title. So, hindi lang po pala nag-iisa si Jocelyn na nangangarap maging kauna-unahang senior citizen na mag-uwi ng koronang Miss Universe. Pero sabi nga po, habang may buhay, may pag-asa at libre lang po ang mangarap. Malay nga natin. At least sila, totoong babae, hindi tulad ng mga transgender na pinayagang sumali sa Miss Universe. Ito, kahit na senior citizen sila, sila po ay mga tunay na babae. So good luck po dito kay Jocelyn na nangangarap maging Miss Philippines at kay Iris Amelia Alioto na nangangarap manalo sa Miss Argentina para sila ay magkaroon ng pagkakataon i-represent ang kanilang bansa sa darating na Miss Universe. So ayan, mahalaga pa ba ang ratings ng mga noontime shows? At ano ang masasabi nyo sa pagsali ng mga senior citizens sa Miss Universe? Comment lang po down below and I will see you next time. Peace.